Hello, 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 hello! Hello mga bata! Kamusta kayo? Ako si Titoy, ang pambansang puppet. I love you. Tara na, tara na, tara na! Impact Online Sunday School time na! Yay! Hello mga ka-Impact Kids! Good morning! Welcome sa ating online Sunday School. Today is Sunday. Ito na naman ang araw na pinakahihintay natin. Siguradong mag-enjoy na naman tayo at marami na naman tayong matututunan ngayong araw. Excited na naman ako at alam kong excited na din kayo. Tara na, tawagin na natin si Ate Gestina para simulan ang ating online Sunday School ng isang prayer. Good morning, kids. Let's pray. When I pray, I close my eyes, bow my head, fold my hands together, and think about God. Lord, we admit that we are afraid. The spread of the coronavirus is happening rapidly and throughout the world. We pray for healing for those who are sick. We pray for those who have lost loved ones into death. We pray for your protection. We came to your throne of grace, asking for you to stop the spread of this virus. We ask that our family, loved ones, and communities be protected and not become sick. We pray for medical providers. We pray for leaders, government officials, and those in authority that they would have the knowledge and desire to make the decision in the best interest of the people they serve. We pray for those in the media that they would give us the information we need without creating needless fear or panic. Lord God, you are in control of all things, and we place our lives into your hands. In the name of the Jesus Christ, Amen. Maraming salamat, Ate Justina! Ngayon naman, sabay-sabay tayong kumanta kasama sila Teacher Ricky, Ate VP, at Ate EJ. None like you.
ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alis sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alis sa'yo. Alis sa'yo. Maraming salamat, Teacher Ricky, Ate VP at Ate EJ. Sobrang nakaka-enjoy kumanta. Last Sunday ay napakinggan natin kung paano ipinagkaloob ng Diyos ang mga pangangailangan ni Elias, ng byuda at ng anak nito. Natutunan natin na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon dahil araw-araw niya tayong pinibigyan ng blessing mula sa pagkising natin sa umaga, sa kakainin natin at hanggang sa ating pagtulog. Mga ka-Impact Kids, nakapagsanda ba kayo ng video na nagre-recite ng memory verse natin? Halika at sabay-sabay nating panoorin. Mateo 6 verse 11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Mateo 6 verse 11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Mateo 6 verse 11, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. Mateo 6 verse 11, bigyan niyo po kami ng pagkain sa araw-araw. Matthew 6 verse 11, give us today the food we need. Matthew 6 verse 11. Matthew 6 verse 11, give us today the food we need. Matthew 6 verse 11, give us today the food we need. Matthew 6 verse 11, give us today the food we need. Matthew 6:11, bigyan niyo kami ng pagkain sa araw-araw. Mateo 6:11. Mateo 6:11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Mateo 6:11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Mateo 6:11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Matthew chapter 6 verse 11, give us today the food we need. Mateo chapter 6 verse 11, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Mateo chapter 6 verse 11. Matthew chapter 6 verse 11, give us today the food we need. Matthew 6:11, give us today the food we need. Matthew 6:11. Matthew 6:11, give us today the food we need. Matthew 6:11. Matthew 6:11, give us today the food we need. Matthew 6:11, bigyan niyo po kami ng pagkain araw-araw. Ang gagaling ninyo! O diba ang dali lang mag-memorize? Kaya mamaya after ng ating online Sunday School, mag-memorize na tayo agad at isend na natin agad sa ating mga Sunday School teachers. Para naman ma-refresh ang ating mga isipan, ay sagutan natin ng tama o mali ang mga statements tungkol sa lesson natin last Sunday. Madali lang naman ang ating gagawin. Kung sa tingin mo ay tama, ang sinasabi sa statements ay mag-heart ng parang ganito. At kung mali naman, ay mag-sad face ng parang ganito. Ano, ready na ba kayo? Game! Number 1. Lagi tayong magtiwala sa ating Panginoon sa kanyang mga pangako. Lagi tayong magtiwala sa
Panginoon sa kanyang mga pangako. Tama o mali? Kung ang sagot ninyo ay tama, very good! Magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil hindi niya tayo papabayaan. Number 2, hindi natin kailangan magpasalamat sa Panginoon dahil ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa ating sarili. Hindi natin kailangan magpasalamat sa Panginoon dahil ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa ating sarili. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, magaling! Ang lahat ng mayroon tayo ay galing lahat sa Panginoon. Araw-araw, binibigyan niya tayo ng blessing. Lahat ng ating kinakain, iniinom, tinitirahan, mga kaibigan, magulang, lahat ng yan ay galing sa ating Panginoon. Kaya marapat lang nating siyang pasalamatan. Number 3, ang ating Panginoon ang mismo nagbibigay ng ating pangangailangan. Ang ating Panginoon ang mismong nagbibigay ng ating pangangailangan. Tama o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, very good! Lahat ng mayroon tayo ay galing lahat sa Panginoon. Lagi tayo ay may maipagpapasalamat sa Diyos. Magandang ugaliin natin kilalanin ang mga blessings na ito at pasalamatan ang Diyos. Alam kong nasasabik na rin kayo kagaya ko na marinig ang ating bagong Bible story. Ngayong araw na ito, tara na, tawagin na natin si Titoy para i-remind tayo sa ating rules. Rule number 1. Umupo ng maayos at maghanap ng komportable na pwesto. Yay! Rule number 2. Rule number 2. Makinig ng mabuti, huwag mag-ingay at mamaya na makipag-usap sa katabi. Okay? At rule number 3. Enjoy! Yay! Thank you, Titoy! Salamat sa pag-remind sa amin. Hindi ko na patatagalin pa. Tawagin na natin si Teacher Gladys para sa hinihintay nating part ang Bible Story Time. Thank you so much, Kuya Lordy and Ate Lovely. Good morning, kids! Alam kong handang-handa na kayong marinig ang ating story sa araw na ito, kaya hindi ko na patatagalin pa. Mga bata, alam ba ninyo ang ibig sabihin ng salitang pag-aalala o worry sa English? Ang ibig sabihin ng pag-aalala o worry ay lagi mong iniisip ang tungkol sa mga problema o kinatatakutan mo. Ibig sabihin, nagpapakita ito ng takot o pag-aalala dahil iniisip mo may masamang mangyayari o nangyari. Halimbawa, nakabasag ka ng baso nang hindi mo sinasadya. Hindi mo alam kung ito ba ay sasabihin mo sa iyong nanay o tatay. Iniisip mo na baka pag sinabi mo ay pagalitan ka niya. Natatakot kang ipaalam ito. Pagwo-worry ang tawag dito. Nag-exam kayo sa mathematics. Hindi ka sigurado sa mga isinagot mo. Iniisip mo baka bumagsak ka dahil pakiramdam mo ay mali ang iyong mga naisagot. Pagwo-worry ulit ang tawag dito. Malapit na ang birthday mo at nag-promise sa'yo si nanay at si tatay mo na bibigyan ka nila ng paborito mong laruan. Pero parang hindi mo nakikitang bibilan ka nila ng laruan. Nag-iisip ka kung tutuparin ba nila nanay at tatay mo ang kanilang pangako. Pagwo-worry ulit ang tawag dito. Nawala ng trabaho si nanay or si tatay.
Iniisip mo na dahil dito ay hindi ka na makakapag-aral dahil wala nang kikitain ang iyong mga magulang. Pagwo-worry ulit ang tawag dito. Mga bata, bilang mga anak ng Diyos, hindi natin kailangang mag-alala. Kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan. Ngayong araw na ito ay matututunan natin na huwag mag-alala kundi magtiwala sa Diyos. Tara mga bata, samahan niyo akong basahin ang Matthew chapter 6 verses 25 to 34 sa New Testament ng Pinoy version. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry kung ano ang kakainin at iinumin nyo para mabuhay kayo, o kaya kung ano ang susuotin nyo. Di ba mas importante ang buhay kaysa sa pagkain? Di ba mas importante ang katawan kaysa sa damit? Tingnan nyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim, nag-harvest o nag-iipon ng mga pagkain sa bodega, pero pinapakain sila ng iyong Ama sa langit. Diba mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang kayang magpahaba ng isa pang oras ang buhay niya pag nagwo-worry siya? At bakit nagwo-worry kayo kung ano ang susuotin nyo? Isipin nyo kung paano lumalago ang mga bulaklak sa field. Di sila nagtatrabaho o nagtatahi. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit sa sobrang yaman ni Solomon, di siya nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw na buhay ngayon, tapos susunugin lang bukas, kayo pa kaya? Ang liit naman ang faith nyo sa Kanya. So huwag kayong mag-worry na baka kapusin kayo sa pagkain, inumin o damit. Mga Gentiles ang nag-worry sa mga ganung bagay. Alam ng inyong tatay na kailangan nyo ang lahat ng ito. Pero higit sa lahat, unahin nyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya huwag kayong mag-worry kung anong mangyayari bukas. May sariling problema na ang bukas. Sapat na ang problema nyo sa bawat araw. Mga bata, sinasabi sa atin ni Jesus na huwag tayong mag-alala o mag-worry. Bakit? Dahil ibibigay ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga kailangan. Ano-ano nga ba ang mga bagay na kailangan ng isang tao para mabuhay? Ang pangunahing kailangan ng tao ay pagkain, tubig, damit at tirahan. Para mabuhay tayo, kailangan natin ng makakain, tubig na maiinom, damit na maisusuot, at bahay na matitiran. Lahat ng yan ibibigay sa atin ng Panginoon. Pero gusto niyang meron tayong gawin. Ano yon? Dapat natin unahin na mapabilang sa kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Ang Diyos ang itinuturing nating pinakamahalaga sa ating buhay. Ang ibig sabihin, mas mamahalin at susundin natin ang Diyos kaysa sino man o ano paman. Paano nga ba natin magagawang unahin ang Diyos? Maglaan tayo ng panahon sa Kanya sa pagpe-pray at sa pagkukwento tungkol sa Kanya sa ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay, lalong-lalo na yung mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kapag inuna natin ang Diyos at namuhay tayo ng matuwid, ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating kailangan. Mga bata, kaya niyo bang unahin ng Diyos ngayong linggo at magtitiwalang ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan? Mga bata, anong mga aral ang dapat natin tandaan? Number 1, huwag tayong mag-alala o mag-worry. Lahat ng kailangan natin ay ibibigay ng Panginoon. Number 2,
Unahin natin mapabilang sa kaharian ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. At sigurado akong lahat ng inyong kailangan ay kanyang ibibigay. Number 3, lagi tayo mag-pray. Ugaliin natin na kausapin ang Panginoon at pasalamatan siya sa lahat ng blessings na binibigay niya para sa atin. At number 4, ipakilala natin ang Panginoon. Ikwento natin lahat tungkol sa Kanya at sa kabutihan niya, lalong-lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Mga bata, kung nais nyo pang mas maunawaan ang ating lesson, ay maaari nyo ring panoorin ang video na may pamagat na Don't Worry. I-click lang ang link na makikita sa caption. At para sa ating memory verse, ito ay matatagpuan sa Mateo chapter 6 verse 33. Kaya unahin nyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Ulitin natin, Mateo chapter 6 verse 33. Kaya unahin nyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan nyo. Sa English, Matthew chapter 6 verse 33. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Ulitin natin, Matthew chapter 6 verse 33. Seek the kingdom of God above all else and live righteously and He will give you everything you need. Oh, madali lang, di ba? Kung na-memorize nyo na ang Bible verse na ito, ay videoan nyo na agad at ipadala na ito agad sa amin. Sobrang excited at saya namin na mapanood ito. Tara, sabay-sabay tayong manalangin. When I pray, I close my eyes, I bow my head, I fold my hands together, and think about God. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagbibigay ng mga pangangailangan namin. Panginoon, patawarin niyo po kami kung kami ay madalas nagwo-worry at nakakalimutan namin na nandyan ka para ibigay ang lahat ng aming mga kailangan. Salamat sa pagre-remind sa amin na unahin ka at mamuhay sa kalooban mo. Maraming salamat, Panginoon, ang lahat ng ito itinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat, Teacher Gladys! Marami na naman kaming natutunan sa araw na ito. Mga ka-impact kids, alam kong kayang-kaya nyo i-memorize ang ating memory verse ngayong araw na ito. Videoan na natin agad ito habang nire-recite at huwag kayong mahihiyang isend ang inyong mga videos sa ating mga mababait at magagaling na Sunday School teachers. Or maaari nyo din isend sa Impact Church FB group. Sobrang welcome ka ang lahat na mag-send ng kanilang mga memory verse videos. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-memorize na, i-video na, at isend mo na yan. Maraming salamat, kids! Ako si Lovely. At ako naman si Lordy Na nagsasabing, do not